Sa isang bayan kung saan ang kalayaan ay isang pangarap lamang. May isang tao na nangahas gisingin ang diwa ng kanyang kababayan. Si Jose Rizal, isang pantas, isang manggagamot, isang reformista. Ginamit ang kanyang panulat bilang sandata laban sa pang-aapi at kawalang katarungan. Ang kanyang mga salita ang nagpasiklab ng revolusyon. Ang kanyang sakripisyo ang nagbigay inspirasyon sa kilusan. At ang kanyang buhay ang naging tanglaw ng pag-asa para sa mga sumusunod na salinlahi. Ito ang kwento ng isang taong hinarap ang pang-aapi ng buong tapang. Nilabanan ang kamangmangan sa pamamagitan ng karunungan at niyakap ang kamatayan upang maitanim ang binhi ng kalayaan. Ito ang kwento ni Jose Rizal, ang bayani na nagpatunay na mas makapangyarihan ang mga ideya kaysa sa mga imperyo at ang pagmamahal sa bayan ay higit pa sa buhay. Sa kabilugan ng buwan noong ika-19 ng Hunyo, taong 1861, may batang isinilang na may hindi pangkaraniwang pisikal na katangian na ang pagkakaroon ng malaking ulo. Ire, Tudura! Hindi ko na kaya! Isang ire na lang at malabas na! Ito ay si Jose Portasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda. Noong 3 taong gulang pa lamang si Rizal, ang kanyang mahal na ina ang nagsilbing unang guro at nagturo sa kanyang bumasa ng alpabetong Tagalog, Espanyol at Ingles. Sige anak, iyong basahin ang alpabetong Tagalog. Aba, kada, igaha, ilamana para sa tao waya. Magaling anak, sadyang napakatalino mo talaga, walang duda. Tinuruan din siyang magrosaryo at nung 5 taong gulang na siya ay natuto na siyang magbasa ng Bibliang Espanyol. Naranasan ni Rizal ang kanyang unang pighati nung pumanaw ang kanyang kapatid na si Concha nung 3 taong gulang pa lamang ito. Kinuwentohan siya ng kanyang ina ng kwento tungkol sa gamo-gamo, kung saan ang anak na gamo-gamo ay hindi nakinig sa kanyang ina at patuloy na naglalaro malapit sa apoy at tuluyang namatay. Ang kwentong ito ay tumatak sa isip ni Jose na siya ring magiging kapalaran pala niya. Makalipas ang maraming buwan sa taong ding iyon, ay tinuruan si Jose ng iba't ibang pribadong tagapagturo kaya na lamang ni Maestro Celestino na nagturo sa kanyang magbasa, magsulat, sa relihiyon at sa asignaturang matematika. Sumunod si Maestro Lucas Padua na nagturo naman sa kanya ng lingwaheng Latin at Espanyol. Maraming salamat po, Maestro, ngunit hindi ko kabisado ang lingwaheng Latin at Espanyol. Mag-alala ka ay huwag mong gawin sapagkat sa edad mo ay marami ka pang matututunan. Salamat ulit din po, Maestro Padua. At ang panghuli ay si Maestro Leon Monroy na nagturo sa kanya na pahalagahan ng sining. Pero sa kasamaang palad ay pumanaw ito at napagdesisyonan ng kanyang magulang na pumasok na lamang sa paaralan. Napagutusan ng kanyang ama ang kanyang kuya Pasiano na samahan ito patungong Binian Lagoon. Dahil doon na lamang ito mag-aaral na siya namang agad sinunod ni Pasiano. At doon na nagsimula ang kanyang pakikibaka na malayo sa kanyang pamilya. Unang araw pa lamang sa Binyan ay nagsimula na agad ang kanilang klase sa pangunguna ng kanilang guro na si Maestro Justiniano Aquino Cruz. Ikaw, Jose, marunong ka bang magsalita ng Espanyol? Kunti lang po, Guro. Ang salitang Latin? Kunti lang din po, Guro. Ikaw, Jose, maliit ka ng bata, maliit pa ang utak mo. Sa Binyan ay nararanasan ni Jose ang mga bagay na hindi niya sadyang nararanasan sa kanilang bahay. Kabilang na rito ang pamamalo sa mga estudyanteng may kasalanan o may ginawang hindi tama. Hoy, Chonggo! Tunggog? Ako tunggog? Kasi naman sa'yo, bangus, bangus, bangus. Di ba na bangus kaysa naman sa Chonggo? Maitim na nga, kaunti pang nalaman. Gusto mo ng away? Ano ito? Anong nangyari sa inyo? Si Jose pang may pasimula ito, ama? Halika nga, Jose.
Bagamat sa halos araw-araw na pangungutya ng kamag-aral at madalas na pinapalo ng mga guro, ay nagawa pa rin ni Jose ng mga kapag-aral at mga igbabaw sa lahat ng mag-aaral sa binyan sa pang-akademiko. Sa kanyang murang edad ay nasaksihan niya ang mga pagmamalupit at pang-aalipusta ng mga Kastila sa mga Pilipino. Isinama siya noon ng kanyang kapatid na si Pasiano. Roon ay nakita niya ang sobrang paghihinagpis nang dahil sa malapit siya sa mga paring ito na sila Padre Gomez, Burgos at Zamora. Matapos ang karumal-dumal na pagpatay sa 3 paring martir, hinagpis at matinding kalungkutan ang natamo ni Jose sapagkat ang kanyaring ina ay nasangkot sa kasalanang ibinibintang sa kanya na di umano'y kasama raw ito sa pagplanong paglason sa asawa ng kanyang tiyo Jose Alberto. Senator Garza! Mayas ka dito! At ikaw, Chudora, yan ba ang igaganti mo sa akin? Wala naman akong ibang ginawa kundi maging mabuting asawa sa'yo! Ako'y nagsasakripisyo maghanap buhay para sa ating pamilya. Tapos ito ang isusukli mo sa akin! Kikabrad! Kailan mo ba ako ginaganito? Mahal, hayaan mo muna akong magpaliwanag. Habang abala sa pagbabasa at pagkakape si Doña Teodora sa labas ng kanilang bahay, ay biglang dumating ang kanyang kapatid na si Jose Alberto. Oh, Alberto, anong dahilan at paparito ka? Nalaman kong may ibang kinakasama ang aking asawa. Ngayon ay pinaplano kong hiwalayan na siya. Ano? Hindi yan maaari. Naisip mo ba kung anong sasabihin ng ibang tao? Hindi maganda na pag-usapan tayo ng buong bayan. Huwag mong hahayang masira ang pangalang ipinamana sa atin ng ating mga ninuno. Bilang isang aking kadugo at lubos kong pinapahalagaan ang iyong payo, mas pipiliin ko na lamang makinig sa iyo at magpariwala lamang. Mabuti naman kung ganun. Pagkatapos nilang mag-usap, ay napagdesisyon na ayusin na lamang ito at magsamang muli ang mag-asawa. Heto ang tsaa. Inumin mo muna habang mainit pa. Langid sa kanilang kaalaman ay nagpaplano na itong magsinungaling at magkunwari na may lason ang tsaa na itinimpla sa kanya. Chodora! Chodora! Ano bang nangyayari sa'yo? At nagsisigaw ka rito at hanggang sa taas ay naririnig kita. Plano mo ba talagang patayin ako? Kaya nilagyan mo ng lason ang tsaang ibinigay mo sa akin. Anong sinasabi mo? Hindi ko nilagyan ng lason yung tsaa na iyak. Ano wala? Ininom ko ito at bigla sumakit ang aking tiyan. Ibig sabihin, plano mo talagang patayin ako. Ano bang sinasabi mo? Walang lason ang tsaa na iyan. Huwag ka nang magkaila pa. Tumigil ka na. Hindi ko magagawa yun. Hindi ko nilagyan ng lason ang tsaa na iyan. Magandang umaga. Nandyan po ba si Doña Teodora? Ano pong nais niyo at naparito kayo? Inaaristo kita sa salang pagdangkang lasunin ang asawa ng iyong kapatid. Wala akong kinalaman sa ano ibinibintang sa akin. Sumama ka na lang sa amin. Bitawan niyo ako! Wala akong ginagawa! Walang awa nilang hinatak si Doña Teodora palabas sa kanilang tahanan. Kasama ang mga Guardia Sibil, pinaglakad si Doña Teodora mula Calamba hanggang Santa Cruz. Walang awa siyang pinahihirapan habang naglalakad. Napiit siya sa kulungan ng probinsya ng higit sa 2 taon. Ika-10 ng Hunyo, taong 1872 ay pumunta sa Universidad ng Ateneo si Jose at si Manuel Ceres Burgos. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi sila pinayagan dahil huli na sila sa itinalagang araw ng rehistrasyon at mukha daw sakitin si Jose. Mabuti na lamang at nakumbinsi ito ni Manuel Burgos dahil sa mahusay at magandang reputasyon na maibibigay ni Jose sa paaralan. Salamat Manuel, nang dahil sa iyo ay napagbigyan akong makapasok at makapag-aral dito. Wala nga naman, Rizal. Sana ipagbutihin mo ang iyong pag-aaral dito. Hindi naging madali ang mga unang taon ni Jose sa Ateneo. Lubos niyang pinaghirapang makamit ang matataas na grado upang matuwa sa kanya ang kanyang nanang na sa mga panahong iyon ay kasalukuyang nasa piitan. Pagdating ng bakasyon ay agad na dinalaw ni Rizal si Doña Teodora sa kulungan. Kumusta na po kayo, Inang? Ako po ay labis na nangungulila sa iyong pag-alis. Anak, huwag mo akong masyadong isipin. Maayos naman ang kalagayan ko dito. Kumusta naman ang pag-aaral mo sa Maynila? Mabuti naman po, Nanang, at matataas naman po ang mga nakuha kong mata. 3 buwan na lang po at makakalaya ka na at magkakasama na tayong muli.
Sana nga magkatotoo yan, anak. Sa sumunod na bakasyon ay lumuwas muli ng bayang Calamba si Jose. At sa panahong iyon ay nagkatotoo ang pangarap ng kanyang nanang na sa wakas ay magkasama na silang muli sa Calamba. Anak, yung tagal lang panahon hindi tayo nagkita. Ako ay nangungulila sa iyo. Ako rin po, Nanang. Masaya po ako na kayo'y nakalaya na. Masaya ako at matatama na kayo niyo. Ipinagpatuloy ni Jose ang sipag sa pag-aaral at ito ay nakakuha ng medalya at nanatiling mataas ang grado. Nalaman ni Doña Teodora ang planong pag-aaral ni Jose sa Universidad ng Santo Tomas. Jose, ano bang iniisip mo? Masyado ka ng maraming nalalaman at baka kibutan ka ng iyong Francisco, pigilan mo ang iyong anak sa kanyang pinaplano. Hayaan ka. Kung yan ang nais niya, ay bigyan natin siya ng pagkakataong mag-desisyon ng kanya. Ina, supuntahan na namin si Jose. Mas magandang mamulat siya sa magitan ng edukasyon. Aalis na po ako. Habang nag-aantay si Jose sa sagot ni Padre Pablo sa kursong nababagay sa kanya, ay pansamantalang kumuha ng kursong Pilosopiya at Literatura sa Santo Tomas. Rizal ang apelyadong ginamit niya upang hindi makaagaw ng atensyon sa universidad. Habang siya ay nag-aaral ay nakilala niya ang kaakit-akit at mahinhing anak ng tiyo niyang si Antonio Rivera na nagngangalang Leonor Rivera. Leonor, minsan hinihiling ko na hindi na lang tayo magpinsan. Hindi ko na kasi mapigilan yung nararamdaman ko. Pero Jose, paano na lang pag nalaman nila ang relasyon natin sa isa't isa? Ano na ang ating gagawin? Itatanan kita. Ngunit sa ngayon, itago muna natin sa kanila. Tatawagin kitang Chinese lang ngayon upang hindi sila makahalata. Jose, Patuloy ang masayang patagong relasyon nila Jose at ni Leonor. Hanggang sa napagdesisyonan ni Jose na ipagpatuloy ang pag-aaral sa ibang bansa dahil nakita niya ang diskriminasyon sa mga Pilipinong mag-aaral sa Santo Tomas at hindi niya matitiis ang pang-aapi ng propesor at ng namumunuan. Mahal kong kapatid, nais kong ipabatid ang aking pasasalamat sa iyong pagsuporta sa aking planong pag-alis. Iilan lamang kayong nakakaalam ng aking ninanais tulad ni na Ate Saturnina, Lucia, Tio Antonio, ang mga Valenzuela at ang aking ilang matatalik na kaibigan. Kung maaari, pabatid mo sa ating mga magulang at sa aking minamahal na Leonor. Patawarin nila ako sa aking biglaang paglisan. Hindi ko kailanman kalilimutan ang aking misyon at ito ay ang mag-uusirba sa pamumuhay at kultura, lengguwahe at adwana, industriya at komersyo, ang gobyerno at batas dito sa Europa. Ito ay magsisilbing aking paghahanda upang makatulong sa pagpapalaya sa ating bansang inaapi at tinatapak-tapakan, lubos na nagmamahal, Pepe. Ito na ang simula ng paglalakbay ni Jose patungo sa kanluraning bayan sakay ng barkong Salvadora. Sa wakas ay nakarating na rin sa Espanya si Jose. Ibang-iba ito sa bansang Pilipinas. Noong unay, hindi gaano nagustuhan ni Jose ang Barcelona, ngunit habang nagtatagal ay unti-unti niya nang nagugustuhan at nararamdaman ang pagiging malaya. Naging magaan ang mga sumunod na araw ni Jose sa Barcelona dahil ang ilan sa kanyang mga kamag-aral mula sa Ateneo ay kanyang natagpuan at nakasama rito. Ilang araw ang nakalipas, napagpasyahan ni Jose umanim sa Sirkulo Hispano-Filipino, isang organisasyon ng mga estudyanteng Pilipino sa Madrid. Kasama ang ilang Espanyol na dating naninirahan sa Pilipinas. Karamihan ay mga liberal gaya ni Don Pablo Ortega y Rey. Sinunod ni Jose ang payo ng kanyang kuya Pasiano, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Universidad Central de Madrid. Kumuha siya ng 2 kurso, ang medisina at pilosopiya at pagsusulat. Ang pangungulila ni Jose sa pamilya at kay Leonor ay dinaan niya sa pamamasyal at pagbabasa ng iba't ibang akda. Ngunit mas nainsan ito nang makilala ni Jose si Consuelo. Ginawa niya ito ng tula, subalit ay hindi napunta sa malalim na pag-iibigan dahil hindi pa rin mawala sa isipan niya si Leonor. At may tinatagong paghanga kay Consuelo ang kanyang kaibigan.
Nakapagtapos na ng pag-aaral sa Madrid si Rizal at lubos niya ikinatuwa ito dahil sa wakas ay naging isa na siyang ganap na manggagamot at napagtagumpayan ang ipinapangarap ng kanyang kuya Pasiano. Pagkalipas na ilang buwan mula nung makapagtapos ng pag-aaral si Jose, ay napagpasyan niyang dumayo papuntang Europa. Noong nagtungo sa bansang Berlin, Germany si Rizal, doon ay sinulat niya ang unang sulat na ibinigay niya kay Ginoong Blumentritt. Dear Blumentritt, I have heard that you are studying our language and that you had already published some works about it. Permit me to send you a valuable book written by my countryman in our language. The Spanish version is mediocre because the author is only a modest writer, but the Tagalog part is good and it is precisely the language spoken in our province. Truly yours, Rizal. Pagkaraan ng ilang taon ay natapos ang pagsusulat sa kanyang unang nobela na Noli Me Tangere. Rizal, ikaw ba yan? Ano nangyari sa'yo? Walang dumating na pera mula kay Kuya Pasiano ngayong mga nakaraang buwan. At isang beses na rin ako kumakain sa isang araw. Ako na rin ang naglalaban ng aking madamit para lang makatipid. Dala ng sobrang kahirapan at pagtitipid sa panahong iyon, napag-isip-isipan ni Rizal na magtanggal ng ilang pahina sa kanyang nobela. Isa sa mga kabanata na kanyang tinanggal ay ang kabanata patungkol kina Elias at Salome, na dapat ito ang ika-25 kabanata. Nakahanap na rin tayo ng maglilimpag ng Noli Me Tangere. Ang laki ng tipid natin sa Berliner na humingi lamang ng 300 piso para sa 2,000 kopya. Masyado ka namang nagsitipid, Rizal. Kaya mo namang bayaran ng gastos kahit sa iba pa tayo nagpalimba. Mas mabuti nang makatipid. Araw-araw naming binabasa ng paulit-ulit ang Noli Me Tangere. Pagkatapos nitong mailimbag upang kung may mali ay aming maitama. Noong ika-21 ng Marso taong 1887 ay lumabas na sa palimbagan ang aking akdang Noli Me Tangere. Ang kabuluhan ng pagsulat ko ng akdang ito ay upang mabuksan ang mga mata ng mga Pilipino sa kanser ng lipunan na nangyayari sa bansa. Ito ay ang pananakop ng Kastila sa ating bansang Pilipinas. Yula, itong manuskriptong ito ay binibigay ko sa iyo. Salamat sa tulong mo. Balang araw mapapalitan ko rin ang kabaitan na idulot mo sa akin. Salamat, Rizal. Mahal kong Ama, gusto ko munang humingi ng kapatawaran dahil sa aking pagtakas sa inyo upang makapag-aral dito sa Madrid. Ako po ay naghahanap ng karunungan na makakatulong sa akin sa pagpapalaya sa ating bansa. Sa ika-15 po ng Hulyo ay maghahanda na ako sa aking pag-uwi. Ang gusto ng kasalukuyang taon ay magkikita-kita na tayong muli. Nagmamahal, Jose. Ilang araw lang ang lumipas nang makabalik si Rizal mula sa Europa ay pinatawag siya ni Gobernador General Terrero upang pag-usapan ang ukol sa Noli Me Tangere at ang nilalaman nito. Buenos dias, Rizal. Alam mo naman siguro ang balita tungkol sa iyo. Delikado ang buhay mo. Ayaw kung mamatay ka sa kamay ng mga praile. Ngunit wala akong nakita masama sa mga nailimbag ko. Ako man, walang nakita masama sa isinulat mo. Sadyang mainit lang ang mga mata sa iyo. Kinitai, Jeslos, bindiga. Umalis ulit ng bansa si Jose. Hindi niya maatim na masaktan ang kanyang pamilya at mahal sa buhay dahil sa kanyang pagsusulat. Alam din niyang mas makakatulong siya sa paggising ng nasyonalismo kung ipagpapatuloy niya ang pagsusulat sa ibang bansa. Nang makarating siya sa Japan ay agad siyang nakatanggap ng imbitasyon mula kay Juan Perez Cabarello na mananatili siya sa legasyon ng Espanyol upang mas mahasa ang propesyon sa larangan ng medisina. Konnichiwa. This is Rizal. He is a physician in Manila who was invited to stay here in legation. Nice to meet you. I only speak English and French. I see. I thought I need to study more about Japan. I am lucky that you could speak 2 languages that I know. Let's be friends and take care. As you wish it. Dito nagsimula ang magandang pagtitinginan namin ni Osisan. Siya ay naging aking gabay.
tutor at tagasalin. Lahat ng hinahanap ko sa isang babae ay nakita ko kay Osisan. Lumisan ng Japan si Jose at pinagpatuloy ang kanyang misyon. Nagtungo siya sa London upang higit pang mapalawak ang kanyang kaalaman sa English. Pansamantala siyang nanirahan sa bahay ni Antonio Maria Regidor. Di nagtagal ay nakahanap rin siya ng bahay na matitirihan na malapit sa Museo ng Britanya. At ito ang bahay ng pamilyang Beckett. Sa pagtira sa bahay ng mga Beckett, ay nagkaroon ng lihim na nararamdaman si Jose sa panganay na anak ni Ginoong Charles Beckett na si Gertrude, o kung tawagin niyang Jetty, na may paghanga rin kay Jose. Betty, it's some more. I made it for you. Thank you, Getty. Di naglaoy, napagtanto ni Jose na hindi sila maaaring magkatuluyan at ikasal ni Getty dahil sa misyon na hinaharap niya. Masakit man, ay tuluyang nagpaalam si Rizal sa pamilyang Beckett, lalong-lalo na kay Gertrude dahil siya ay tutungo na sa Paris. Pagdating niya sa Paris, ay ganyang ginugol ang kanyang oras sa pananaliksik at paglalagay ng anotasyon sa aklat ni Morga upang mailimbag na ito. Rizal, ito na ang iyong nilimbag na aklat. Lubos ang aking galak dahil sa wakas ito'y nailimbag na rin. Pagkatapos ng Paris, ay napagpasyahan niyang dumako sa Brussels at abala siya sa pagsusulat ng El Filibusterismo at mga artikulo para sa La Solidaridad. Tumungo siya ng Ghent, isang kilalang syudad sa Belgica, Brussels, na mas di hamak na mababa ang pamumuhay doon. Ang halaga ng pagpapalimbag ay higit na mas mababa, at naging desperado siya at nagawa niyang magsangla ng alahas upang may maibigay na paunang pabayad. Nalaman ng kanyang matalik na kaibigan na si Valentin Ventura ang kanyang paghihirap na suliranin upang mailigtas lamang ang El Filibusterismo. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang iyong kinakaharap na suliranin, Rizal? Ako'y nahihiya, kaya hindi ko sinabi ito. Ako nang bahala dyan. Kaya ko namang bayaran iyan. Natapos ang publikasyon ng akda ni Rizal noong 18 ng September taong 1891. Nang nakabalik na ng Maynila si Rizal, ay minarapat niyang magpatawag ng isang pulong upang bumuo na isang samahan na tinatawag na La Liga Filipina. Naghalal sila ng mamumuno at inihayag ni Rizal ang mga plano at ang kanilang isasagawang hakbang. Nagtungo si Rizal sa opisina ni Gobernador General Despojol dahil nakatanggap siya ng liham na nais siyang kausapin ito. May nakita at nakuha sa kwarto ng kapatid ni Rizal na si Lucia, na siya namang itinanggi ni Rizal na hindi ito sa kanila. Sa pilitang dinakip si Rizal at dadalhin ng pamangkin ni Despojol na si Ramon patungo sa Fort Santiago at tuluyang dinala sa dapitan. Good day, Dr. Rizal. I am Josephine and I would like to inquire on the health of my stepfather. Okay, send him in. Sa dapitan nakilala ni Rizal ang napakagandang binibining si Josephine. Isa siyang magandang Irish na taga Hong Kong. Hindi nagtagal ay nahulog ang loob nila sa isa't isa at nagnais magpakasal. Ngunit hindi pinayagan ng padre kasi kinakailangan pang sumangguni sa bishop. Galit na galit ang ama ni Josephine nang malaman niya ito. Hindi ako pumapayag na kayo'y kasal ni Rizal. Ngunit ang mahal ko si Jose. Sa mata ng Diyos, tayo ay kasal na. Jose, tinatanggap kita ng buong buo at nanaisin ko na makapiling ka habang buhay. Mahal kita, o aking Josephine. Si Jose at Josephine ay tumira sa dapitan bilang mag-asawa at sila ay umaasa ng sanggol. Pinangalanan nila itong Francisco, ngunit sa kasamaang palad, nakunan si Josephine dahil sa isang hindi magandang biro ni Rizal. Ibinurol ang sanggol sa dapitan, katabi ng libingan ng ama ni Rizal. Nais ko pong ipatingin ang aking kasama. May problema po siya sa kanyang mga mata. Mukhang hindi lang yan ang iyong pakay, Dr. Valenzuela. Tunay ngang matalino ka, Jose. Nais ni Andres na ipaalam sa iyo na handa na ang katipunan sa pagsugod sa pamahalaan. Hindi ba masyado pang maaga para sa ganyang bagay? Hindi pa handa ang ating bayan para sa ganyang kalaking responsibilidad.
Kulang pa tayo sa mga sandata at armas. Pag-umanhin nyo, ngunit hindi ko pabor sa inyo. Ngunit nakaplano na ito at ito ang paraan para makalaya ka sa bilangguan. Ngunit ayaw kong sirain ang pangako ko kay General Blanco. At isa pa, pinayagan niya na ako pumunta sa Cuba at maging doktor ng hukbo. Mukhang hindi kita mapipilit sa aming halikain, Jose. Paumanhin. Hindi sumang-ayon si Rizal sa pinaplano ni Bonifacio. Kalaunan ay nakatanggap ng magandang balita si Rizal galing sa Malacanang na makakalaya na siya. Sa wakas at makakapaglakbay na ulit siya patungong Europa. Ngunit siya'y nahuli dahil nakaalis na ang bapor patungong Espanya ng araw na iyon. Pagkalipas ng isang buwan, lulan ng isang barkong Isla de Panay ay natuloy na patungo sa Espanya si Rizal at doon nakausap niya si Don Pedro. Nais ko sanang hilingin sa iyo na dito ka na lamang sa Singapore. Hindi ako mapalagay sa iyong liham na tanggap. Ang liham na tanggap mo kay Gobernador Blanco? Ngunit inaasahan ko na maganda ang patutunguhan ng lahat ng ito. Ngunit Jose, tila'y masyadong matatag iyong paniniwala sa gobernador. Alam mong hindi siya dapat pagkatiwalaan. Manalig na lamang tayo, Pedro. Maria, ano nangyari sa'yo? Bakit ka sinisigaw? Jose! Anak ko! Ano nangyari sa kanya? Sabihin mo! Siya ay dinagip sa kanyang barkong sinasakyan. Ang barkong Isla de Panay. Diyos ko! Ang anak ko! Humarap sa pagliliti si Rizal kung saan nabanggit ang mga sinumpaang pahayag niya sa mga nakasalamuhan niya at ang mga katibayang dokumento tulad ng mga artikulo, tula at liham na isinulat niya. Nahatulan si Rizal ng kamatayan. Siya ay babarilin sa Bagong Bayan ng alas 7 ng umaga, ika-30 ng Disyembre. Ika-29 ng Disyembre nang ihatid sa pansamantalang kwarto si Jose habang siya ay nag-aantay ng araw ng kanyang hatol. Binisita siya ng kanyang pamilya at ng mga malapit niyang kaibigan. Nagsulat din siya ng liham na kanyang inilagay sa isang konsinilya kung saan ay binigay niya kay Trinidad noong sila'y bumisita. Handa na ako, ikaw. Huwag kang matakot. Nandito lang ako. Ibigay mo na lang sa pamilya mo to. Sobra-sobra na ang alaala ko sa'yo. Akala siguro nila tatakas ako. Saan ako pupunta? Sa dapitan? Namangha ang doktor dahil si Rizal ay hindi nagpapakita na takot itong mamatay. Ano ultimo pabor? Let me face the firing squad. Imposible! In that case, spare my head. In the name of the King of the Spain, anyone who raises his voice in the favor of the criminal will be executed. Ready! Load! Aim! Consumatum is Farewell, my adored country, region beloved of the sun, pearl of the Orient Sea, our lost Eden, departing in happiness. To you I gave the sad remains of my life and had been a life more brilliant, more fine, more fulfilled. Even so I will have given it willing to you. Others are giving you their lives in fields of battle, fighting joyfully, without thought for the consequence. How it takes place not important. Cypris, laurel or lily, scaffold or battlefield, in combat or in cruel martyrdom, it is the same of demanded by country and home. I am to die when I see the heavens go vivid, color in the sky, at last announcing day. If color be needed to embellish your dawn, shield my blood, and that perfect moment let it flow.
and be enhanced in the reflection of your dawning light. Hapa ka saya, hapa ka. Ay, hapa ka. Sulod kawal. Ay. Play. Sa mata ng Diyos, tayo ay kasal na. Jose, tinatanggap kita ng buong Konnichiwa. Play. Play. Rizal, kaya mo namang bayaran ng tiyak. Ano yung pakay sa akin? Dr. Bryce. Konnichiwa. This is Rizal. Ay, katawa!